Yan. Tuloy na natin. Yan. Yan. Next, the actual conduct of the test administered by the polygraph examiner. Ang word natin dyan, that is an actual, yan, conduct. Yan. Actual conduct of the administered by polygraph examiner. Ano daw yung test na yon? Yung talagang kinakandak nila. Yan. A, initial test. Anong nangyari dito? Iba naman yan. Baby, nangyari sa'yo. Yan. Ay, nako. Yan. Yan. So, conduct of test administered by polygraph examiner. Ano ba tong ano? Ano tong initial test? Okay? Actually, wala talagang initial test. Wala naman talaga dyan. Meron pre-test interview. Okay? Ano ang purpose ng pre-test interview? Prepare the subject for the actual test. Okay? Ilagay dyan yung kanyang ano, yung kanyang mga constitutional rights. Na rin sinasabi. Tapos, yun na rin yung attachment na mga ano, ng mga parts ng polygraph machine. Na rin inilagay ang attachments. So, tanggal ang pre-test. Ano yung post-test? Ito na mismo. Ang purpose is to obtain confession or admission. Okay? So, ang sagot natin yan, that is an actual test. Okay? Ang sagot po natin yan is an actual test. Next. Number 2, it refers to the downward. O, keyword nyo, downward. Blood pressure presenting the low pressure to the closing of the valves and heart relax. Ano sagot natin dito? Pag systolic, upward. Okay? Pag systolic, upward. Pag tanggal na yan, dicrotic, tanggal ang systolic, ang sagot natin yan ay diastolic blood pressure. Okay? So, I hope nakakasunod kayo, no? Kahit na ang internet natin pare-parehas, nagloloko, basta tayo tuloy-tuloy lang. May record naman kayo dyan, naka-record naman ito. Next, number 3, the transmission transmission of the physical and mental traits of the parents to their genes. Okay? Spring. So, ano daw yan? So, pag-education, and pag-education, guys, ano to? Natutunan mo. Yan. Learned. Yan. Learned po. Yan. Data. Yan. Tanggal na, education. Environment mo na ano pa, friends, ano pa, peers. O, tanggal na. So, ang sagot natin dyan, heredity. Pero kapag ang education plus environment plus heredity, ang magiging sagot na ngayon ay pag pinagsama ang plus environment plus education, ang sagot na dyan ay personality. Next, a series of group of nerve cells, brain that controls
control ng entire endocrine hormonal system. Ano daw yun? Ang sagot natin dyan? Ano daw yan? Ano sagot natin yan? Tingnan nga natin. Ayun, hypothalamus. Ano ba yung homeostasis? Ang homeostasis, siyang responsible for the ano daw, equilibrium. And equilibrium. Siya yung ano, taga-balance. Mag-balance. Tanggal na ang homeostasis pag sensory neurons from ear to brain dala ng message. Sino daw? Si sensory neurons. Si messenger. Yan natin na mensahe. From ear to brain. Okay, siya yung tagapaghatid ng mensahe from ear to brain. So, ang sagot natin dyan, that is an hypothalamus. Ang keyword nyo dyan, that is a nerve cell of the brain that controls endocrine hormonal system. Okay? Ito rin sa hypothalamus, siya rin nag-decide. If threat. Yan, if threat. Yan, parang mali ng threat. It means side is a threat or yan, siya magde-decide. Oh, may threat ba? May threat ba? Yan, siya magde-decide niyan. Sino? Si po. So, ang sagot dyan, that is a bravo. So, next, it is designed to detect changes. Oh, designed to detect changes. And ang keyword niya, respiration. And so, consisting of chest and abdominal. Ang keyword natin yan, oh. Anong sagot natin dyan? Ayun, very good si Marvin. Very good si si Lambert. Ayan, si Ana Marie, very good din. Ang sagot po natin dyan, ano daw? That is a pneumograph. Okay? Pagka-radio, ano pinag-usapan natin dyan? Is a blood pressure. Ano? Pulse rate. Pulse rate. O, tanggal na cardio. Galbano. Anong galbano? Resistance. Okay, skin resistance ang pinag-uusapan. No? Next, ano tong chemograph? Ano tong chemograph? Yan. Ano yung chemograph na yan? Tagahatak ng papel. Okay? Pulse deep. Pulse deep. Ano? Ano hinahatak niya? Anong hinahatak niya? Yung paper. Diba? Yung polygraph. Yan, chart. Okay. Gano'ng kahaba ang polygraph chart, mga tropa? Gano'ng kahaba ang polygraph chart? Meron siyang 100 feet. Yan, meron siyang 100 feet. Yan, very good. Kung ang polygraph chart ay wala pang sulat, kung ang polygraph chart ay wala pang sulat, then, ano naman, yung isang polygraph chart na sinulatan na. O yung may sulat na polygraph chart, ano na tawag natin doon pag may sulat na? Ano na tawag pag may sulat na yung polygraph chart? Ano po natin doon ay polygraph. Pag may sulat na, ang tawag natin doon ay polygraph. Sino ba nag-introduce ng chemograph? Introduce chemograph. Yan. Sino ang naka-invent? Who invented? Ang tanong ko, invented. Ang sagot po natin yan, sino? Who invented? Si Carl Ludwig. Siya
Sino ang naglagay ni demograph sa polygraph? Sino ang naglagay? Si Leonard Keeler. Si Leonard Keeler. Naglagay. Pero invent si Carl Ludwig. Okay? So, next. Number 6. Yan, number 6. Isang kasinungalingan para sa ang ideology or propaganda. Common nito sa mga communist countries. Okay, ano daw 'yon? Pag white lie, ano yung white lie? Ito naman yung yung tinawag natin na hindi naman ito nakakasira. Diba? Normal lang, kahit magsinungaling ka nito, wala namang mawawala. Ito yung mga common na ginagawa ng mga kaibigan nyo. Sabi ng kaibigan mo, ayan, pang-friendship, pang-friendship. Sabi ng kaibigan mo, Tol, nasaan ka na? Sabi niya, Tol, nandito ako, nasa jeep na. Yung pala kagigising lang. Tol, nasaan ka na, Tol? Sabi niya, malapit na ako, 5 minutes dyan na ako. Anak ng toko, 1 oras ka nang naghihintay. Wala pa. Yung pala, pasakay pa lang ng jeep. Sinungaling talaga no? So, tanggal na ang white lie. Pag black lie naman, ano yung black lie? Nanira ka ng ng tao. Ito yung character assassination. Diba? Tulad ng mga chismosa. Diba sabi nito, umuwi ka lang ng madaling araw. Grabe naman to. Umuwi na ng madaling araw to. Pok-pok to siguro, madaling araw na. Pinagchismisan ka ngayon, oo nga, pok-pok yan, madaling araw na yun. Diba? So, black lie, tanggal na. Yan, black lie. Pag laylay, laylay na talaga yan. So, tanggal na pag laylay. Okay? Okay, so, kapag laylay, wala na tong laylay na to. So, tanggal na. So, ang sagot natin yan, that is a red lie. Next, number 7. It refers to any person who undergoes polygraph examination. O yung tao daw na ilalagay natin sa polygraph examination. Ano sagot natin dyan? That is a subject. Pag forensic psychophysiologist, yan ang modern term ng polygraph examiner. Yan, ayan yung pinaka-modernong tawag. Okay? So, ang sagot natin dyan, that is a subject. So, next, he works on galvanograph component and study the influence of the sweat and glands. Okay? Sweat and glands. To skin resistance. So, ano ba yan? Yan, So, sino yung tao na yun? Nagtrabaho sa influence ng sweat and glands. So, isa-isayin natin. Si Thomas Jefferson, siya ang coined the word polygraphy. Coined the word polygraphy. Yan, polygraph. Okay, si William Marston, siya ang nagtrabaho regarding sa systolic and blood pressure. Si Angelo Mosso, ang pinag-aralan niya, tungkol sa tinatawag nating fear. Okay? So, ang sagot natin yan, si George Sticker. Next, number 9. A complex interactive regulatory system by which the body strives to maintain a state of internal equilibrium. Ano ang sagot natin dyan? That is a
homeostasis. Yan, homeostasis po. Yan, ha? Ang keyword natin, regulatory at equilibrium. Yan, ha? So, okay, so ang sagot natin yan ay homeostasis. So, next, number 10. A method of detecting deception whereby an accused will be required to take rice. If the accused failed to swallow even a single grain of concentrated rice, she will be adjudged. Pag day indicum, ano yan? Miraculous decision. Yan, miraculous decision. Okay? Pag temperance ordeal, kalimutan mo na yan. Pag red hot iron ordeal, pwede mong dilaan ng 9 na beses or hold mo yung nagbabagang bakal. Okay? So, ano yung order of rice chewing? Ito na yung sagot dyan. Na? So, yung lulunukin mo. So, ang sagot natin dyan ay ordeal of rice chewing. Next, your name is Nolizy Incad is what kind of question? Ikaw ba si Noli Incad? That is relevant man o irrelevant? Okay, kapag related sa crime, di relevant. Pag irrelevant, not related. Yan, not related to crime. Yan, hindi siya related sa crime. Then, that is a irrelevant. Number 12, did you kill the dog? And did you kill the dog? Crime yun, di ba? So, tanggal lang none of this, all of this. So, tanggal na rin ang irrelevant. So, therefore, that is a form of relevant. Did you kill the dog? Did you kill X? Did you rape? That is a relevant. Next, will you answer the question truthfully? Sasagutin mo ba ang tanong truthfully? Sabi mo, yes, that is a sacrifice question. Okay? Kapag strong relevant, ang tanong niyan, ikaw ba pumatay? Ikaw ba pumatay? Ayun mga sample niyan. Kapag weak relevant, ikaw ba ang tumulong sa pagpatay? Ikaw ba tumulong sa pagpatay? Kapag strong relevant, ikaw ba ang pumatay? Paano pag guilt complex? Pag guilt complex ang pinag-uusapan natin. Tatandaan, ha? So, ito lang yung mga fictitious na senaryo. Kasi duda kasi yung examiner sa tawag dito dun sa yung sa reaction mo, duda. Okay, para i-confirm niya, magbibigay siya nito. Yan, ng klase ng mga tanungan yan. Yung guilt complex test. Yeah, fictitious lang yan, ha? So, ang sagot natin dito, sacrifice question. Next, do you believe that I will not ask anything undue? Naniniwala ka ba na hindi ako magtatanong na hindi ko naitanong sa iyo kanina? Ang tawag natin dyan ay symptomatic question. Alam na natin yung irrelevant, weak, sacrifice, alam na natin yan. So, therefore, that is a symptomatic question. Next, in your entire life, did you kill anyone? In your entire life, did you kill anyone? So, hindi naman siya totally strong relevant. Kasi pag strong relevant, ikaw ba pumatay? Di ba? Tanggal. Ang tinatanong, entire life, ang lawak ng buhay mo hanggang ngayon. Tanggal na rin ang weak relevant. Ikaw ba tumulong? Tanggal. Pag sacrifice question, tanggal na rin yan. And guilt complex. So, that is a what? Control question. Okay? May dalawang klaseng control. Diba? Tandaan niya, may dalawang klaseng control. Meron may isang control na limited lang. Ibig sabihin, in your office,
Did you commit theft? O, di ba? In your entire life, did you commit theft? O, di ba? So, uri siya ng control question. So, that is a elefante. Next, you killed the dog. O, ikaw ang pumatay sa aso. So, tanggal na git complex, tanggal na sacrifice, tanggal na rin ang weak. Therefore, that is a strong, relevant question. Next, did you kill the dog? Ayun ang tanong, did you kill the dog? At sumagot siya ng yes. Ano ang simbolo? Ano ang simbolo daw? So, ano ang simbolo? That is a what? Yan. Pag simbolo niyan at sinabi naman niyang yes, then that is a positive sign. Okay? What if naman tinanong, did you kill the dog? At sumagot siya, hindi siya sumagot, walang sagot. Or even sumagot siya ng no. Sumagot man siya ng no o hindi siya sumagot, then ano ang sign? Negative sign. Okay? So, next. Number 19. Your subject is a very nervous. Nervyoso yung subject mo. O, anong gagawin natin kung masyadong nervyoso ang subject mo? Continue questioning. Wag muna kasi nervyoso nga. Do not continue because it affects the result. Pwede rin. Or prolong the pretest interview. Anong gagawin natin? Pahabain mo ang pretest interview. So, ang sagot yan ay bravo. And the last question, the subject is pregnant. Pag pregnant, anong style? What questioning style be conducted? A, the questioning style of investigator. Cordial but firm, avoid asking too long or complicated. No test or questioning be made. So, ang sagot natin yan, no questioning shall be made. Remember, pregnant ay hindi siya pwede. Yan, shall not be subjected sa polygraph examination. Baka manganak yan ng bigla. So, anyway guys, maraming salamat sa inyo sa pakikinig. I hope kahit paano natuto kayo. So, God bless you.